Lapiral White House, ang bahay na ayaw pakawalan ng mga kaluluwa, horror real story, Baguio City. Bago tayo magsimula mga kabsat, huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-share at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong kwento dito lang sa Sindak sa Dilim PH. Dahil sa gabing ito, dadalhin ko kayo sa isa sa pinaka-misteryosong bahay sa buong Baguio City. Isang lumang bahay na hanggang ngayon ay kinatatakutan pa rin ng maraming tao. Tahimik ito sa umaga, pero pagsapit ng gabi, tila ba may mga matang nakasilip mula sa mga bintana nito at mga yabag na naglalakad sa loob kahit wala namang tao. Ito ang kwento ng Lapiral White House. Ang mahabang kasaysayan ng Lapiral White House. Sa malamig at mahamog na syudad ng Baguio, matatagpuan sa kahabaan ng Leonard Wood Road ang isang malaking lumang bahay na kulay puti. Tahimik lamang itong nakatayo sa gilid ng kalsada, napapalibutan ng mga pine trees at madalas natatakpan ng makapal na hamog. Sa unang tingin, parang ordinaryong ancestral house lamang ito. Pero para sa maraming taga Baguio, ibang pakiramdam ang dala ng bahay na ito. Parang may mabigat na enerhiya na hindi maipaliwanag. Ang Lapiral White House ay itinayo noong dekada 1920 ng pamilya ni Don Roberto Lapiral, isang kilalang mayamang negosyante noon sa Baguio. Kilala ang pamilya Lapiral sa kanilang negosyo sa pagmimina, transportasyon at kalakalan. Isa sila sa mga prominenteng pamilya noong panahon ng mga Amerikano sa Pilipinas. Noong unang panahon, napakaganda raw ng bahay na ito. Puno ito ng buhay. Madalas magkaroon ng mga salu-salo, sayawan, at mga pagtitipon ng mayayamang pamilya. Habang malamig ang hangin sa labas, sa loob naman ng bahay ay maririnig ang tugtog ng piano, halakhakan, at masasayang kwentuhan. Ginawa ang bahay gamit ang matitibay na kahoy at disenyong Amerikano. Malalaki ang mga bintana nito. Mahahabang hagdan at malalawak na silid, pero habang tumatagal, unti-unting nagbago ang kasaysayan ng bahay. Noong sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, sinakop ng mga sundalong Hapon ang maraming lugar sa Pilipinas, kasama na ang Baguio City, at ayon sa mga lumang kwento, ginamit umano ng mga sundalong Hapon ang Lapiral White House bilang himpilan. May ilan pang nagsasabing dito raw dinadala noon ang mga pinaghihinalaang kalaban, mga Pilipino at maging ilang sundalong Amerikano. At sa loob mismo ng bahay, doon umano naganap ang pagpapahirap. Sa malamig na mga silid, maririnig raw noon ang iyakan, sigawan at pagmamakaawa ng mga bihag. May mga kwento pa nga na may mga taong pumasok sa bahay pero hindi na muling nakita pang buhay. At dahil sa matinding takot, sakit at kamatayan na nangyari rito, marami ang naniniwala na may naiwan na mabigat at madilim na enerhiya sa bahay. Pagkatapos ng digmaan, unti-unting naging tahimik ang lugar. Pero kahit tapos na ang gera, parang may naiwan pa ring anino ng nakaraan sa bawat sulok ng bahay. Ang mga nakakatakot na karanasan. Habang lumilipas ang panahon, mas lalong dumami ang mga kwento tungkol sa kababalaghan sa Lapiral White House. May mga guard daw na nagbabantay sa gabi na nakakarinig ng yabag sa ikalawang palapag, kahit sila lamang mag-isa. Kapag inaakyat nila ang hagdan, biglang tatahimik ang paligid. Pero pagtalikod nila, maririnig na naman ang mabibigat na hakbang. May isang caretaker pa raw noon na nakakita ng batang babae sa hallway. Nakaputing damit ito, mahaba ang buhok, at nakayuko lamang. Noong una, akala niya ay totoong bata lamang. Pero nang tawagin niya ito, unti-unti raw itong naglaho na parang usok. May mga turista rin na kumuha ng litrato sa loob ng bahay. Sa unang tingin, normal lamang ang mga larawan. Pero nang i-check nila, may mga aninong hindi nila kasama. Minsan, may babaeng nakalumang damit na makikita sa likod nila. At ang mas nakakatakot, wala raw itong mukha. May mga empleyado rin na nagsasabing bigla raw bumabagsak ang sobrang lamig na hangin sa ilang silid kahit sarado naman ang lahat ng bintana.
Parang may dumadaan daw na hindi nila nakikita. May ilan ding nakakarinig ng mahinang bulong sa gabi. Mga bulong na hindi maintindihan, pero sapat para magtayuan ang balahibo mo. At ayon sa iba, may isang matangkad na lalaking nakaitim na madalas makita sa hagdan. Tahimik lamang itong nakatayo, nakatingin at hindi gumagalaw. Pero kapag tinitigan mo raw ito ng matagal, unti-unti itong mawawala sa dilim. Ang misteryo hanggang ngayon. Hanggang ngayon, nanatiling misteryo ang La Pearl White House. Maraming gustong malaman kung ano talaga ang nangyari sa loob nito noong panahon ng digmaan. At marami rin ang nagtatanong, totoo nga bang may mga kaluluwang hindi pa rin matahimik sa bahay na iyon? Sa tuwing bumabagsak ang makapal na hamog sa Baguio, mas lalo raw nagiging misteryoso ang lumang puting bahay. Tahimik ito sa umaga, pero sa gabi, tila ba muling nabubuhay ang nakaraan. At para sa mga nakaranas mismo ng kababalaghan doon, iisa lamang ang kanilang sinasabi na tila ba may mga matang nakamasid mula sa dilim, naghihintay sa susunod na taong maglalakas loob na pumasok sa loob ng bahay. At diyan nagtatapos ang kwento ng La Pearl White House ng Baguio City. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito mga kabsat, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dito lang sa Sindak sa Dilim PH. At pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong horror real stories. Dahil dito sa Sindak sa Dilim PH, ang bawat kwento ay may aninong nagtatago sa dilim na tila ba hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng susunod na makaririnig sa kanilang kwento. Mag-ingat kayo mga kabsat at mabuhay tayong lahat.